ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 8 anyos nga batang lalaki patay dihang natrap sa usa ka nasunog nga balay sa Talitay, Maguindanao del Norte. 5 ka balay naugdaw. Pasahero angol human na bangga ang gisakyang van sa usa ka bus nga nag-pick up og pasahero sa Malungon, Sarangani. Hangyo sa defense team ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga dili una desisyonan ang request alang sa interim release, giuyunan sa judges sa International Criminal Court. Pipila ka Davaoenyo nakabenepisyo sa gilusan sa Department of Transportation nga libreng sakay sa Davao City. Pagpasigarbo sa kultura ug tradisyon sa 11 ka tribo sa Davao City ang ngayang atangan karong Agosto sa Kadayawan Festival 2025. Mga aktibidad gilatag na sa Kadayawan Festival Executive Committee. 15 ka mga lechon baboy gibida sa ika-58 nga araw ng Barangay Amoros sa El Salvador City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Giaprubahan sa International Criminal Court ang hangyo sa kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga dili una desisyonan ang naunang hangyo kalabot sa interim release. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, naa pa daw importanteng impormasyon nga wala pa nahatag sa istorya sa depensa labot sa hangyo ni FPRRD alang sa interim release. Busa, both silang kampo nga makompleto kini una pa man magdesisyon ang ICC judges labot sa maong hangyo. Sa gipagula nga desisyon sa ICC Pre-Trial Chamber 1, gigrant ni ini ang urgent defense request sa kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga isuspend una ang ruling o paghatag og desisyon sa naunang hangyo nga interim release. Kahinumduman nga nag-file og petisyon ang Defense Council ni FPRRD alang sa iyang hangyo nga interim release. Apaning bag-o lang nag-file na sab og motion nga dili usa kini desisyonan sa ICC. Pagpasabot sa defense team, duna pay importanteng impormasyon nga wala pa nasumite sa ilang mga gikahinabi alang sa interim release. Wala nagibutyag pa kung unsa kini nga impormasyon apan mahinungdanon matud pa kini sa mahimong desisyon sa interim release. Sa miaging adlaw, gipangutana si VP Sara kung unsa ka tinuod nga gigawas daw sa ICC detention facility si FPRRD. Alam ko yung sagot pero hindi ako makakomment kasi hindi ko alam kung allowed siya. Ang pinakamaayos siguro ay tanungin natin yung lawyer ni ni dating Pangulong Duterte, si Attorney Nicholas Kaufman. Sa ulahing pagbisita ni VP Sara sa iyang amahang si FPRRD sulod sa ICC Detention Center, nakapangutana matud pa si FPRRD kung unsa na ang nahitabo sa Pilipinas. Busa, nahisgutan ni VP Sara nga daghan ang naperwisyo sa baha. Naistoryahan matud pa nila nga matag tuig na lang kini na sinati og walay proyekto nga nagasulbad sa baha. Gisaway sab ni VP Sara ang pagtubag sa Administrasyong Marcos sa problema sa mga pagbaha. Lakip ang suhestyon sa Pangulo nga tigumon ang floodwater para magamit panahon sa El Nino. Ipunin po natin lahat tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Sumala sa palasyo, katingalahan nga daw wala kahibalo ang bise sa Republic Act 6716 o ang Act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of springs, and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. Kinutya niya ang suhestyon na ito ng Pangulo na ipunin ang tubig ulan. Marahil ay hindi po niya batid ang batas na ito at ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Ginakuhaan pa og pahayag ang bise kalabot ni ini. Samtang padayon ang Office of the Vice President pinaagi sa ilang Disaster Operations Center sa pagpahigayon og relief operations o deployment sa ilang kalusugan food trucks sa mga lugar nga apektado sa baha resulta sa bagyo.
Sara, balik sa sitwasyon dito sa The Hague sa Netherlands. Sa karon anaa ang common law wife ni FPRRD nga si Hanelet Avancenia. Og sumala ni Hanelet sa interview kaniya huban sa iyang pagbisita kay FPRRD sulod sa detention facility nga naa matud pa sa saktong kondisyon si FPRRD og sa iyang pakikinabi sa abogado dili matud pa tinuod nga gidala sa ospital ang kanhi pangulo. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Patay ang usa ka 8 anyos nga batang lalaki human na trap sa usa ka 5 ka nasunog nga balay sa Talitay, Maguindanao del Norte. Aniya ang detalye. Gilamoy sa dakong kalayo kining pipila ka kabalayan sa barangay poblasyon Talitay, Maguindanao del Norte pasado alas 11 Miyerkules sa gabi. Nag-ihay na sa pagsalba sa ilang mga butang ang mga apektadong residente. Nadeklara kining fire out human ang halos usa ka oras. Sa tala sa BFP dato udin sinsuwat nga mao'y miresponde sa sunog, anaa sa 5 ka magbanay ang apektado gikan sa 5 ka balay nga nasunog. Gibana-bana ang moabot sa kapin 900,000 pesos ang danyo sa sunog. Apan, atol sa sunog, patay ang usa ka 8 anyos nga batang lalaki human na trap sa usa ka balay nga nasunog. Wala kuno kini nakamata. Nabiyaan sab kuno kini sa inahan human kini daling migawas sa maong balay diyang nasunog. Mayroon nga pong bata, 8-year-old po. Kasi po natutulog daw ata siya, hindi niya namalayan. And then yung nanay nagpanik. So tumakbo na lang yung nanay palabas. Pagbalik niya, bigla ang laki na niya ng sunog po. Hindi niya na nabalikan yung kanyang anak. Ginasuta pa sa BFP ang tinubdan sa sunog. Gitagad na sa otoridad ang mga apektado sa sunog, lakip na ang kabanay sa namatayang bata. Ginasulayan pa kini nga makuhaan og pahayag. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao. Ipasalig ang Department of Public Works and Highways nga hugtano nilang ginatuman ang quality, safety ug environmental stewardship sa pagtukod sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Sumala ni DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain nga usa ka comprehensive environmental assessment ang gibasehan sa alignment ug design sa proyekto aron maminusan ang impact sa marine biodiversity ug water flow. Kahinumduman nga nag-issue ang Supreme Court og writ of kalikasan sa proyekto subay sa petisyon sa pipila ka environmental group kay makadaot matud pa sa kinaiyahan ang konstruksyon sa proyekto. Pero gi-deny sa Court of Appeals ang hangyo niini nga temporary environmental order kalabot o batok sa pagtukod sa tulay. Busa nagpadayon ang konstruksyon niini nga sa karon anaa na sa 40% completion rate. Ugaling matapos ng tulay, maakomodar niini o makaakomodar kini og 25,000 kasakyanan matag adlaw. Gibutyag sa Zamboanga City Health Office o Provincial Health Office sa Surigao del Sur nga nagtala na ang maong mga ahensya og unang kaso sa Mpox. Ani ang report. Gikumpirma sa Zamboanga City Health Office nga dunay unang kumpirmadong kaso sa Mpox ang syudad. Kini human migula ang laboratory test sa mga pasyente nga gihimo sa Research Institute for Tropical Medicine. Matud sa CHO, ang maong pasyente wala kunoy travel history. Nakasinati kini og hilanat og katol-katol sa lawas niadtong July 6. Hinoon padayon kini naga-recover. Apan upat sa mga nahimong close contact niini ang gipaubos sa close monitoring bisan pa asymptomatic. Samtang gikumpirma sab sa Provincial Health Office sa Surigao del Sur nga nagtala na ang probinsya og unang kaso sa Mpox. Sa gipagulang Public Health Advisory, nagpakonsulta matud pa ang pasyente sa usa ka health facility diyan nakasinati og rashes, hilanat, fatigue ug sore throat. Apan nasuta nga dunay kini travel history sa mga lugar nga dunay confirmed Mpox cases ug gilayon silang gitest. Gi-isolate na kini karon og padayong ginatambalan. Gipailawom na sa close monitoring ang mga na-contact trace sa PHO nga nakahimamat sa pasyente. Giawhag sa otoridad ang publiko nga padayong sundon ang minimum public health standards sama sa paghugas og kamot ug pagsuot og face mask sa mga dunay sakit. Gilayon sab magpa-check up kung makasinati og simptomas. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao.
Migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Dante. Apan gawas sa Bagyong Emo nga naapasulod sa PAR, usa na sab ka bagyo ang ginomonitor sa pag-asa nga anaagawas sa PAR. Alas 3 karong hapon, dihang migawas na sa nasod ang Bagyong Dante. Apan dunay usa ka bagyo sa gawas sa nasod ang gibantayan sa pag-asa. Hinuon dili kini ginapaabot nga mosulod sa nasod o makaapekto sa panahon. Samtang nagpabilin ang Bagyong Emo nga nagaduol sa Northern Luzon. Sumala sa pag-asa, posible kining maglandfall sa La Union, Ilocos Sur o Ilocos Norte ugma sa buntag. Tungod niini gisaka na ang wind signal numbers 3, 2 ug 1 sa daghang lugar sa Luzon. Samtang gipakusog sa Bagyong Dante ug Emong ang habagat nga mao'y makaapekto sa panahon sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Busa magpabiling alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Ang ngayon gayud atangan ang sadya ug mabulokon nga pagpasundayag ug pagpasigarbo sa kultura ug tradisyon sa 11 ka mga tribo sa Davao City sa pagsaulog sa Kadayawan Festival 2025 sunod bulan. Aron na mas ma-highlight ang kultura sa tribo, dunay mga dugang ug dunay gibalik nga mga aktibidad sa Kadayawan. Atong sayron sa report ni Argil Relator. Gi-reveal na ang official logo sa pagsaulog sa Kadayawan Festival 2025 sa Davao City. Diin nagpabiling gi-feature ang Davao icons nga Philippine Eagle, Mount Apo, Waling-Waling ug ang Durian. Tema sa selebrasyon karong tuiga kay a festival rooted in culture and abundance. Gina-highlight niini ang diverse people ug ang kaabunda sa syudad nga mao'y sentro sa selebrasyon. Opisyal nga ablihan ang Kadayawan Festival 2025 sa August 8 sa Kadayawan Tribal Village sa Magsaysay Park. Highlight sab ang signature events. Hiyas sa Kadayawan Cultural Presentation sa August 9 sa usa ka mall sa Ecoland ug ang Grand Coronation sa August 14 sa USEP Gymnasium. Atangan sab ang Grand Kadayawan Weekend sugod August 15. Din ipahigayon ang Agong ug Kulintangan sa Rizal Park. Agong ug Kulintangan, this is an addition since we don't have this from the previous Kadayawan. We added the Agong ug Kulintang to showcase the musical highlights the rich culture of our 11 tribes. Ipahigayon sab sa samang adlaw ang pagbalik sa tunog ug sayaw sa Kadayawan sa Rizal Park. Now they are bringing back the tunog, which is it was competition then of World Music Festival. At kato naman pong mga cultural-based na mga dance group, nawala po sila because of nawala po ang sayaw. So this year, we are bringing back to showcase lang una. So we are showcasing all the mga winners of past winners. August 16 ang Dula Kadayawan sa People's Park o Konsyerto Kadayawan sa San Pedro Square. Dungan nga magkiay-kiay ug maglabyog-labyog sa pamulak ug indak-indak sa Kadayawan gikan Rojas Avenue hangtod sa San Pedro Square sa August 17. 60 million pesos ang overall budget nga giandam alang sa Kadayawan Festival 2025. 14 million pesos ang gikan sa sponsorship sa private sector. As of date, and we're still in the process of negotiating more entities who are willing to sponsor, because what's nice when you say Kadayawan, marami talagang companies and businesses na really interested to also support this event. Gideklara na sa Malacanang nga special non-working holiday sa August 15 Biyernes sa Davao City, agig pagsaulog sa Kadayawan Festival ug Indigenous Peoples Day sa syudad. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Girescue sa otoridad ang 27 anyos nga mananagat human kini na stranded sakay sa iyang bangka sulod sa tulo ka adlaw sa kadagatan sa Zamboanga del Sur. Ani ang report. Gisugat sa mga personahe sa Philippine Coast Guard ug Pagadian CDRRMO kining usa ka mananagat nga girescue sa laing mananagat sa laod sa lungsod sa San Pablo, Zamboanga del Sur banda alas 8 sa Lunes sa gabi. Gilayon kining ginapatan og first aid una gidala sa ospital sa Pagadian City aron patambalan sanglit nagluya kini og dehydrated.
ang maong 27 anyos nga lalaking mananagat, residente sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Sumala sa Pagadian CDRRMO, ang maong lalaki nagdeliver og isda sa balabagan sa Lanao del Sur sakay sa bangka. Apan diyang pabalik na kini sa ilang mother boat, nahutdan og gasolina ang iyang bangka ug nawad-an na siya og kontrol sa pagmaniobra ni ini. Naubusan siya ng gasolina tapos malakas yung alon, nawalan siya ng kontrol, hindi na siguro mag-anda yung makina, kaya na ano ng hangin, kaya dito na padpad sa Municipality of San Pablo sa Zamboanga del Sur. Nakigalayon na ang otoridad sa kabanay sa maong lalaki aron makauli na kini sa ilang lugar. Ginasulayan pa kini nga makuhaan og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Karong Lunes, nakatakdang magpahigayon sa iyang ikaupat nga State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o gilauman nga posibleng hisgutan niini ang sektor sa agrikultura. Apan una kini atong sayron kung unsa ang mga kasinatian sa mga mag-uuma ug residente sa General Santos City kalabot sa saad sa presidente nga may kalabutan sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura. Ani report. Sari-saring binhi, suwi at pataba nang ipinamahagi sa mga Sa milabayng State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., gibutiyag niini nga suportahan ang sektor sa agrikultura aron mapataas ang lokal nga produksyon sa bugas bisan pa nga nakabot na ang pinakataas nga ani sa palay sa nasod sulod sa pipila ka tuig. mga sari-saring binhi. Gani nanghatag na kuno kini og hinabang sa mga mag-uuma alang sa produksyon sa humay sama sa similya, fertilizer ug uban pa. Nitong nakalipas na taon, higit 100 bilyong kilo ng mga sari-saring binhi, suwi at pataba nang ipinamahagi sa mga magsasaka. Namigay rin ang pamahalaan ng mahigit 300,000 inahin upang ito ay maparami. Ang nahisgutang hinabang alang sa mga mag-uuma. Nabati ka sa ubang mag-uuma sa General Santos City? Wala siguro siya na ano niya na kanang natabangan ang mga manguma gyud. Kay nasamot naman noon gid ka lisod ang mga manguma karon. Labi na karon kay kating baratuwa sa palay. Ang manguma imbis nga may ganansya, wala mo tabla pa o malugi pa. Gumikan sa dakong galastuhon sa pagpananom og humay, mas maayo na lang daw kuno nga magtanom og tangkong sumala sa ubang mag-uuma. Butang nato sa 1/2 hectare. Tapos palayan, tapos i-compare na to sa 1/2 hectare po na kangkungan. Dira sa mua, adlaw-adlaw sila mo harvest sila og 500. Ya, mo income sila og 2,000 ang adlaw. Ko gid siya mas maigo kontra sa sa palay kay labi na karon nga ingani nga nya madaot pa imong palay, barato pa itang palay. Gawas ni ini, dili gyapon mawala sa hunahuna sa ubang residente ang mga naunang gisaad ni ini nga 20 pesos matag kilo sa bugas sa palengke. Wala. Pagkinatuman yung 20 pesos, nagpaabot gani me. Busa karong umaabot nga ikaupat nga State of the Nation address ni PBBM. Kini ang ilang sugyot. Dapat yun niya kanang mga manguma matabangan yun niya kay ug walay manguma wala na yung mga harvest. Unta isulti lang tinuod kung unsa gyud ang sitwasyon. Tumanon to niya yung unang tag 20 pesos ang kuan kilo sa bugas. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Samdan ang 53 anyos nga babaeng pasahero human mibangga ang gisakyang van sa usa ka bus nga nag-pick up og pasahero sa Balungon, Sarangani. Nakatulog matud pa ang driver sa mong van sumala sa PNP. Ani ang detalye. Gibara na niini mga residente ang nalumping nga pultahan niining puti nga pribadong van aron ma-rescue ang babaeng pasahero nga sakay sa front seat niini human nabangga ang mong sakyanan sa likurang bahin sa usa ka bus sa Purok 3 Barangay Balungon Gamay, Balungon, Sarangani, banda 3:30 Miyerkules sa hapon. Gilayon kining gidala sa ospital samtang luwas ang 50 anyos nga bana niini nga driver sa mong van.
Luwas sab ang 52 anyos nga lalaking driver sa bus, lakip na ang mga pasahero niini. Sumala sa Malungon Municipal Police, pabiyahe gikan General Santos City paingon Davao City ang mga sakyanan. Apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan, nag-pick up matud pa og pasahero ang maong bus. Apan wala daw kini nabantayan sa nagsunod nga van, sanglit nakatulog matud pa ang driver niini. Ang result ng investigation namin, based on the account of the witnesses and the drivers, and the position of bus and the van, tulugan ng driver. Ang bus naman, kukuha ng pasahero, nasa gilid na, pero binangga pa rin ng van, kaidlit yung van driver. Nakatakdang mag-atubang ang maong duha ka kampo alang sa settlement. Ginakuhaan pa kinugpahayag lakip na ang tagdumala sa mong bus company. Pahimangno sa PNP ngadto sa mga motorista nga mamahimong alerto sa pagmaneho sanglit accident prone ang maong lugar. Maraming blind curve kasi yung blind step, yung biglang aangat ka. So, pinakamagandang gawin natin is slow down lang. Huwag yung mabilis na hindi mo nakikita yung harapan mo. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gikabalak na sa Davao City Health Office ang nagkabata nga edad sa mga dunay diabetes sa syudad. Sumala ni Dr. Sri Angelo Reyes, ang Medical Coordinator sa Communicable Diseases sa Davao CHO. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao, gikan Enero hangtod Mayo ning tuiga, miabot na sa dulan 12,000 ang nataptan sa mong sakit. Din sagad sa mga bagong kaso sa diabetes, anaa pa lang sa 30 anyos ang pangidaron. Pagpasabot sa doktor, ang diabetes posibleng makuha tungod sa dili maayong lifestyle, sama sa kulang sa pisikal nga aktibidad, obese o dili sakto ang pagkaon, o posible sabkining inherited o anaa sa kaliwat. Pipila sa mga sintomas sa sakit ang kanunay nga pag-ihi, pagkauhaw bisan nakainom na og tubig, kalit nga pag-ubos sa timbang ug kanunay gutmon bisan og regular ang kaon. Gikabalak-an sa Davao CHO nga daghan sa mga diabetic ang wala nasayod sa kondisyon tungod menos ang magpakonsulta sa mga eksperto. Busag ipakusgan sa buhatan ang regular nga konsultasyon ug counseling sa mga barangay health stations ug sa mga district health offices. Naglusad na sab ang buhatan og random blood sugar ug fasting blood sugar test. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Kinse ka mga lechon baboy ang gibida sa ika-58 nga araw ng Barangay Amoro sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Ang maong mga lechon ang gisalusaluan rasab sa mga residente sa maong barangay. Ania report ni James Paulo Yao. Nahimong mas mabulukon ang kasaulugan sa ika-58 nga araw ng Barangay Amoros sa El Salvador City kung asa gibida sa barangay ang 15 ka mga lechong baboy atol sa gipahigayon nga lechon festival sa barangay. Sumala sa barangay kini na ang ika-14 katuig nga ilang ginasaulog ang lechon festival sa barangay. Matagso na gihatagan matud pa sa barangay og tag 10,000 pesos alang sa pagpalit og lechonon nga baboy. Ang ato ani nga makahatag lang kitag kalipay sa tibok katawhan din sa Morosnon. Nga ang ato dinhi nga ang kalipay nga matuloy-tuloy nato paghatag kanila ilabi na ning espesyal nga event. Tumong matud pa sa ilang lechon festival nga makahatag og kalingawan sa mga residente sa barangay. Ang mga lechon baboy ipanghatag rasab sa mga residente nga nakisalmot sa espesyal nga adlaw sa ilang barangay. Dako sab kuno ang epekto sa lechon festival sa ilang barangay tungod mas naila ang Barangay Amoros nga abunda sa mga baligyang lechon sa syudad. Nalipay kayo sir, makaliwala sa kalisod, nakakooperate mi tanan nga mga sibingan. Sa makani makakaon yan. Ay, ang among kinaya din basta lechon. Welcome ang makani din magkakaon gits sa ginangmay nila. Gawas sa lechon festival, aduna pa sa ipahigayon nga Mr. Gay og bike racing sa barangay. Isip kabahin sa ilang pagsaulog sa araw ng barangay. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap. 1 Mindanao. Ginuso sa Committee on Environment and Natural Resources sa Davao City Council ang ordinansa nga buhatag og incentives sa mga mogamit og electric vehicle sa syudad.
Sumala ni Konsehal Tech Ocampo ang chairperson sa maong komitiba. Tumong niini nga ma-promote ang paggamit sa electric vehicle nga makatabang aron maminusan ang polusyon sa hangin. Kinisab ang nakitang solusyon sa nagasakang presyo sa produktong petrolyo ug mahal nga maintenance cost. Dugang ni Ocampo ang maong ordinansa nagaauhag sa katawhan nga ikonsidera ang electric vehicle sa pagpalit og sakyanan alang sa pagpamasahero, sakyanan sa gobyerno ug pribadong paggamit. Napasa na sa unang pagbasa ang mga ordinansa adlawng Martes. Sumala ni Ocampo, nakatakdang magpahigayon ang komitiba o mga panagpulong tali sa nagkariyang sektor lakip ang mga manufacturer sa sakyanan. Avisala, Glanians! Get ready kay makisadya si Kapuso star Kelvin Miranda sa Coronation Night sa mutya ng Glan 2025 sa Glan Sarangani, ugma July 25. Scream your hearts out! And be enchanted nga makita si Sangre Adamus, ang tagapagmana sa brilyante ng tubig sa Encantadia Chronicles Sangre. Kini ato sa Coronation Night sa mutya ng Glan 2025 kung asa haranahon ni Kelvin ang anasa na pulo ka mga kandidata nga magpasigarbo sa ilang beauty, wit, and talent. Ipaygayon ka na sa Municipal Gymnasium sa Glan Sarangani ugma July 25 sa alas 7 sa gabi. Ang mga aktibidad gabahin sa 76th founding anniversary sa Glan Sarangani. See you there mga kapuso! Og mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.